Sa mga balita naman sa labas ng bansa, nasawi si Iranian President Ebrahim Raisi matapos bumagsak ang sinakyan niyang helicopter nitong linggo. Kahapon natagpuan ang crash site sa mabundok na bahagi ng East Azerbaijan Province. Pabalik na sana ng Tehran si Raisi matapos dumalupo sa inaugurasyon ng itatayong dam. Kasama rin nasawi ang Foreign Minister ng Iran na si Hossein Amir Abdollahian. Iniimbestigahan pang sanhi ng helicopter crash. Dahil sa pagpanaw ng Pangulo, hahalili muna si Vice President Mohammad Mokber sa pagkapresidente sa loob ng 50 araw. Base sa batas ng Iran, dapat makapagsagawa ng eleksyon para sa pagluklok ng bagong presidente. Samantala, humiling po naman ang International Criminal Court o ICC ng arrest warrant laban kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Yoav Gallant. Ito kaugnay po ng umano'y paglabag ng Israel sa Genocide Convention Law, ang umano'y krimen sa digmaan sa Gaza. Mismong si Prime Minister Netanyahu ang nagsabing walang jurisdiksyon ng ICC sa kanilang bansa. Meron daw sariling legal system ang kanila pong pamahalaan para magsagawa ng investigasyon. Bukod sa kanila, ipinaaresto rin ng ICC ang 3 leader ng Hamas. Ipinaaresto rin ng ICC ang 3 leader ng Hamas. Ang pre-trial judges ng hukuman ang magpapasya kung mayroon bang sapat na ebidensya para mag-issue ng mga warrant laban sa 5 leader. Lumolobo na naman ang kaso ng COVID sa bansang Singapore. Sa datos ng Singapore Health Ministry, halos dumoble ang COVID cases nila pagpasok ng Mayo. Mula 13,700, pumalo ito sa halos 26,000. Dahil nga dyan, balik face mask ang mga residente doon at muling paiigtingin ang pagbabakuna. Posible raw kasing humina na ang immunity ng publiko. Hindi naman daw ito ika-alarma o dapat ika-alarma dito sa Pilipinas. Ayon kay dating COVID-19 Task Force Advisor Dr. Tony Liachon, manageable naman ang sitwasyon pero mainam pa rin na mag-ingat ang publiko. Sino yun na-interview? Si dating COVID-19 Task Force Advisor Dr. Tony Liachon. Okay. Samantala po naman, matapos po sa Texas, sa US state of Kansas naman, namerwisyo ang malakas na bagyo. Dala nito ang malakas na hangin at ulan. Sinundan pa ito ng dust storm. Ilang buhawi rin ang namuo at nagdulot pa ng pinsala. Dahil sa masamang panahon, higit pong 40,000 kabahayan ang nawalan po ng kuryente. Patuloy pang inaalam ang kabuuang pinsala na iniwan ng bagyo. Sa Arizona, hindi bagyo kundi wildfire ang problema ngayon ng mga residente. Sunod-sunod na ang pagdating ng emergency services sa may Tonto National Forest kung saan sumiklab ang sunog. Pahirapan ang pag-apula ng mga bumbero sa wildfire. Mabilis kasing kumalat ang apoy. Sa mga nakalipas na araw, higit 500 hektarya na ang natupo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.